O ito, pakinggan po ninyo mga kababayan kung paano tayo binodol sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, na kung saan doon binanggit po niya na ipapatanggal daw niya mga kababayan itong system loss na binabayaran natin sa kuryente. O, di ba? Ito, katibayan na pinagluloko po tayo mga kababayan. Pakinggan po ninyo ang video na ito na isi-share ko po sa inyo mula po sa Net 25 sa 100% mga kababayan. Okay? Ito, pakinggan po ninyo at masasabi po ninyo na talagang budol po ito at hindi po ito totoo mga kababayan. Ito po, pakinggan po muna natin. Kita naman ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente, nangako ang Pangulong Bongbong Marcos na isusulong ang pagtanggal ng systems loss na sinisingil o pinapasa sa mga customer ng Meralco at iba pang distribution utilities. Sa pahayag nito ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA, nag-standing ovation at nagpalakpakan ang mga dumalo. Hiniling naman niya sa Kongreso ang pag-amyenda, yan ang problema, sa IPIRA Law upang maisakatuparan ang bagong pangakong ito. Anya, hindi katanggap-tanggap na bukod sa ipinapasa ang systems loss na hindi naman ginamit ng consumer, ay pinapatungan nito ng value-added tax. Hiniling din niya sa Kongreso ang pagpapasa ng sariling Kuryente Act. Magugunitan na galit ang mga consumer sa ipinapasang systems loss, kaya lalong lumalaki ang kanilang electric bill. Ipinag-utos din ng Pangulo na huwag mo nang putulan ng linya ng kuryente ang hindi nakabayad ng bill sa buwang ito. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Palakpakan ng mga buhaya. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the IPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Palakpakan yung mga congressman, yung mga Mga mababatas buhaya. Tuwan-tuwa no? Samantalang mga babayan, niloloko tayo ng mga yan Yun. Bakit? Isang taon nang nakabinbin yung amendment ng IPIRA Law Hindi ka ba galaw? Nung nakaraang taon pa yung Grabe. amendment na yan Tapos pala tuwan-tuwa kayo. Anong ginawa nyung sa nakalipas na isang taon? Kaya nga nagre-reklamo si Senador Marcoleta, di ba? Oo. Sabi ni Senador Marcoleta, pagalawin niyo yung panukalang batas ko. Kaya nga wala, puro kayo pakitang tao di ba? Yun na nga. Masama gising ko. Bawal daw magsinungaling Oo. Kaya pumalakpak na lang siya ng pangalan. We are not liars. Tama naman talagang, di ba? Mhm. Pero nyo, isang taon nang lumipas, hindi gumalaw. Hindi nga pinag-usapan Talaga Budol? naman. Hindi yata naikalendaryo. Ano ba kayo dyan? Gaano kayo katotoo, di ba? Yun na nga. Sa mga palakpak nyo na yan. Tuwan-tuwa kayo, pero teka, hindi naman natin ginawa. Kung talagang gusto nyo yan, ginawa nyo yan. Sa opening pala ng Kongreso, nakasalp pa na yan. Nandiyan, priority bills yan sa 52 priority bills. Oo. Hindi nyo na ipasa. Ay, pinasa nyo lang yung election sa farm. Dapat sinabi ng Pangulo, ipasa nyo na kung hindi, pag-untog-untugin ko kayo. Oo, palakpakan nyo, isang taon yan nandito. Binobola nyo ako. Lumapit-lapit nga kayo rito. Papupulay ko yung patok nyo. Tandaan natin yan. Pagka ito ay puro palakpak lang, ay sa bagay, ano kaya gagawin natin sa mga yan? Di ba? Sabihin ng Pangulo, nagparong pa kayo para lukuhin lang ang taong bayan. Oo nga Hindi nyo naman kinarindaryo to Hindi. Ang tagal na Oo. Ay, nako. Namin alam, ha? Bayan, grabe po, harap-harapan. Harap-harapan po tayong pinagluloko ng administrasyong ito. Nakita nyo, nagtatayuan yung mga buhaya, standing ovation sila, tapos palakpakan, hiyawan, o di ba? Hindi pa nila nagagawa ang isang bagay, pangako pa lang, pero grabe po ang kanilang palakpakan. Talagang inuuto tayo ng harap-harapan mga kababayan. O, di ba? Matagal na pala ito na panukalang batas na amyendahan itong
system loss na ipatanggal mga kababayan kasi pahirap ito sa mga Pilipino, pero hindi po nila ginawa, hindi po nila ginalaw mga kababayan. O, di ba? Ngayon, magpapauto pa ba tayo mga kababayan sa kanilang mga pinagsasabi? Malabo po, napakalabong mangyari po na tutuparin po nila ang kanilang mga sinasabi mga kababayan. Kung matatanggal man yung system loss na yan mga kababayan, pangalan lang ang tatanggalin dyan. Papalitan niya ng bagong pangalan. Okay? Kaya wag na kayong aasa na magkaroon tayo ng kaginhawaan pagdating sa bayarin sa kuryente. Hindi po mangyayari yan. Hanggat sila po ang nasa administrasyon. Panloloko ito mga kababayan. Budol na naman ito. Gaya po ng nagdaang mga suna po niya na wala po talagang nangyari, lalo na po sa flood control. Walang na ipakulong. Yung mga big fish ay hindi pa rin nakukulong mga kababayan. At yung pangako nila ni Ombudsman Rimulya na matagal na nilang sinasabi na itong si Tambaloslos ay mayroon ng kaso. Pero hindi pa rin nakukulong mga kababayan. Hanggang ngayon, drawing pa rin ang kanilang mga pangako. Walang natutupad. Ito ngayon, nangako na naman na huhulihin nila o kakasuhan itong si Martin Romualdez mga kababayan, pero wala, hindi po yan makukulong mga kababayan. Mas nauna pang nakulong ang walang ninakaw sa kaban ng bayan gaya po ni Senator Marcoleta. Okay, ganun po sila katindi, mambudol, harap-harapan tayong pinagluloko. Kaya huwag kayong umasa na matatanggal talaga yung system loss na yan mga kababayan. Hindi tayo gumamit pero tayo ang nagbabayad. Di ba? Papalitan lang yan ng pangalan. Maniwala kayo sa akin. Okay? Yan lang po mga kababayan ang isi-share ko po sa inyo ngayon. Salamat po sa inyong panonood.